Hello, kamusta tayong lahat? Papasalamat ako kay Jesus Christ. Pinupuri ko siya at itinataas ko ang pangalan ni Jesus Christ dahil siya ay powerful. Hindi natin siya mailalagay sa isang box. Hindi natin siya mailalagay sa isang kahoy. Hindi natin siya mailalagay sa isang semento. Hindi siya nanatili sa libingan. Nabuhay siya magmuli. Kaya pinupuri ko si Jesus Christ. Tsaka si Almighty Father. Dahil sila ay powerful. Si Almighty Father ang ating Creator, ang tatay natin. Si Jesus Christ ang ating Savior and Redeemer. So kung may mga tao dyan na nagsasabi na ito si God nakalagay sa isang box or sa isang bato, no? Minamock natin si God nun. Si Jesus Christ minamock natin. Kasi hindi natin siya malalagay sa bagay dito sa mundo dahil madumi ang mga bagay dito sa mundo. So, saan nakatira ngayon si Jesus Christ? Dapat panatilihin natin malinis yung sarili natin, yung puso natin. Dahil sa puso natin nakatira si Jesus Christ. Tsaka si Almighty Father at ang Holy Spirit. At lagi nila tayong nakikita. No, alam niyo ba yung omnipresent, omnipotent? Alam niyo ibig sabihin nun, di ba? Ganun yung Diyos natin na pinaglilingkuran. Yung Diyos na minamahal natin at nagmamahal sa atin ng totoo. So, nabasa na natin, natapos na natin yung Luke, saka yung Mark. Ito naman tayo sa Matthew. So, yung Matthew chapter 27, dun yung pinako si Jesus Christ. Yung paghihirap niya. Lahat inako na niya, lahat na. Pati yung pagpapahirap sa kanya, yung torture na dinanas niya. Lahat na. So wala na tayong gagawin. Inako na lahat ni Jesus. Ang gagawin lang natin ay magtiwala sa kanya. Mahalin si Almighty Father. Sundin sila. So, dito tayo sa Matthew chapter 28. Nabuhay na dito si Jesus Christ. After 3 days. So, nung namatay si Jesus Christ, kasama si Nicodemus na naglinis sa kanya, pati si Joseph of Arimathea, nilagay siya sa libingan, sa tomb na may stone na niro-roll, no? Bilog yung stone na inutulak yun para magsara yung libingan. Yung libingan na yun ay malapit sa Golgotha. Wala na dun si Jesus Christ, kaya kahit magpunta kayo dun, wala na dun si Jesus Christ. So si Jesus Christ, nung nabuhay siya, after 3 days, so in 3 days, no, nawala siya, di ba? So yung 3 days na yun, nasa heart of the earth siya. Siya na mismo nagbanggit. Nasa heart of the earth siya. As Jonah was in the belly of the whale. No? As Jonah was in the belly of the whale. For as Jonah was 3 days and 3 nights in the whale's belly, so shall the Son of Man be 3 days and 3 nights in the heart of the earth. Matthew chapter 12 verse 40. So saan yung heart of the earth? Kung saan nagsimula ang lahat. So saan tayo nagsimula lahat? Saan tayo lahat galing? Kay Adan at Eva, at yung lugar na yon ay ang Garden of Eden. Nandun yung tree of knowledge and tree of life.
na hanggang ngayon ay binabantayan pa rin ng mga angels na utos ni Almighty Father, walang makakapasok doon. So si Jesus Christ lang, doon siya nagpahinga ng 3 days. Yung iba, sinasabi na nagpunta si Jesus sa pinakailalim ng earth. Hindi siya pwede magpunta sa pinakailalim ng earth, no? Kasi madumi. Kailangan niya magpunta sa lugar na malinis. At yun yung Garden of Eden. Di ba yung Garden of Eden malinis doon? Kaya nga pinalayas doon si Adan at Eva kasi nagkasala si Adan at si Eva. So doon nagpahinga si Jesus sa Garden of Eden. Hanggang ngayon hindi pa rin matagpuan ng mga tao or makita ng mga tao kung saan ang Garden of Eden. Kasi hindi inaalaw ni Almighty Father na makita ng mga tao yun. So nabuhay si Jesus, no, after Sabbath. So at the first day of the week. So basahin natin, no, dito sa Bible, Matthew chapter 28. After the Sabbath. So ano ba yung Sabbath? Yung rest day, no? After ng rest day, ano ba ang rest day? Sunday ba o Saturday? Mamili na kayo. Pero, ang first day of the week, anong first day of the week? Is it Sunday or Monday? Kung alam natin ang history ng calendar, yung mga months and days of the week, no? Yung Gregorian calendar, ginawa yun ng Roman Empire. Sila ang nag-decision nun. Kasi lahat sinasakop ng Roman Empire ng time na yon. Okay? Gusto lang sila yung pinaka-powerful empire ng mundo ng time na yon. Kaya yung mga January, February, March, April, ganon. Galing yon sa mga Roman gods and goddesses. Mythology yon. Mga invento lang ng mga Romans. Mythology. So kung i-consider natin ang first day of the week is Monday, so Monday nabuhay si Jesus. No? Kung i-consider natin first day of the week. Kung i-consider natin first day of the week ang Sunday, so Sunday nabuhay si Jesus. Pero kung Sunday nabuhay si Jesus, yung rest day, ano yung rest day? Saturday. So Friday siya, pinatay. Ganun ba yon? So, first day of the week ba ang Sunday? Di ba kino-consider yung 7th day of the week? Ang Sunday. Kaya mayroon kayong discrepancy, di ba? May pagkakagulo. Ngayon, pero pag sa Bible tayo tumitingin, walang pagkakagulo. Okay? Tsaka wala tayong pagtatalunan sa days of the week. Dahil kahit anong araw, buhay si Jesus Christ. Kahit anong araw. Ang importante, magtitiwala tayo kay Jesus at buhay siya. Yun ang importante. Kaya wag na tayo magtalo kung anong araw. Kahit iniba ng iba, iniba ng mga Roman Empire ang dates. Wala tayong pagtatalunan doon. Basta nakalagay sa Bible, first day of the week ang pagkakabuhay ni Jesus Christ. Mary Magdalene and the other Mary went to look at the tomb. So si Mary Magdalene or Mary of Magdala ang tumingin sa tomb, no? Kasama yung isa pang Mary. There was a violent earthquake, for an angel of the Lord came down from heaven and going to the tomb rolled back the stone and sat on it. So, dito naman sa account ni Matthew, nagkaroon ng earthquake at may nakita rin ng angel, kay Almighty Father, na bumaba from heaven at siya yung nag-roll back ng bato,
magbukas ng bato. At doon siya naupo. His appearance was like lightning. No? Yung appearance niya parang kidlat. Maningning. And his clothes were white as snow. So maputi na yung damit niya, makinang pa. Nag-sparkle. The guards were so afraid of him that they shook and became like dead men. Hinimatay. Yung mga guards, kasi nga, binigyan ng guard ng mga Jewish leaders yung tomb ni Jesus dahil baka nakawin daw, sabi ng mga Jewish leaders si Jesus. Kaya nagpadala sila ng guard para isil ang tomb ni Jesus. Ngayon, itong mga guards naman na nakakita, natakot, hinimatay. Nakita nila kasi, no, na naglindol, may nakita sila na angel na maningning. So, sobrang takot ng mga guards, hinimatay sila. The angel said to the women, "Do not be afraid, for I know that you are looking for Jesus, who was crucified." Sabi ng angel, alam ko na ang hinahanap nyo ay si Jesus, kaya huwag kayo matakot. Si Jesus na naipako. Wala siya rito, sabi ng angel. He's not here. He has risen. Nabuhay siya. Just as he said, nabuhay si Jesus gaya ng sinabi niya. Sabi ng angel, wala siya dito. Come and see the place where he lay. Then go quickly and tell his disciples. Tignan nyo yung kung saan siya nakahiga. Tapos, umalis kayo at isabihin nyo sa kanyang mga disciples. He has risen from the dead and is going ahead of you into Galilee. There you will see him. Now I have told you. Sabi ng angel. So, he has risen from the dead and is going ahead of you in Galilee. Kasi nag-promise si Jesus na pag nabuhay siya magmuli, ay magkikita-kita sila sa Galilee. Diba sa Matthew chapter 26 pa yon? I will meet you in Galilee. Yun yung promise ni Jesus Christ. Matthew. But after I am risen, I will go ahead of you to Galilee and will meet you there. Matthew chapter 26 verse 32. So si Jesus, tinutupad niya yung kanyang mga promise. Alam ni Almighty Father yun, na imimit niya yung kanyang mga apostles and disciples sa Galilee. At alam din ng mga angels yun. Kaya ipinapasabi na imimit sila sa Galilee gaya ng sinabi ni Jesus. So the women hurried away from the tomb. So nag-alisan agad yung mga babae. Afraid yet filled with joy, and ran to tell his disciples. Takot sila, pero masaya sila dahil wala si Jesus doon, ibig sabihin buhay siya. Suddenly, Jesus met them. Greetings, he said. They came to him, clasped his feet, and worshipped him. And then Jesus said to them, "Do not be afraid. Go and tell my brothers to go to Galilee. There, they will see me." So nagpakita si Jesus sa mga babae. Sinamba nila si Jesus, pinuri nila si Jesus. Sabi sa kanila ni Jesus, huwag kayo matakot. Sabihin nyo sa mga kapatid ko na magpunta sila sa Galilee at doon nila ako makikita. So yung mga apostles, tsaka yung mga disciples, kinoconsider ni Jesus ng mga kapatid niya. Dahil ang tatay ay si Almighty Father. Kung ang tatay natin, si Almighty Father, tatay din ni Jesus, si Almighty Father, so kapatid natin, si Jesus, kung nagtitiwala tayo kay Jesus. Kung may pananampalataya tayo kay Jesus, kung mahal natin si Jesus, kung mahal natin si Almighty Father.
Ibinibilang niya tayo bilang ka-level niya. Binigay na ni Almighty Father lahat ng power and authority kay Jesus. Pero mapagkumaba pa rin si Jesus. Hindi siya nagyayabang. Kaya, dapat nating purihin si Jesus Christ sa kanyang kababaang loob. At dapat maging katulad tayo niya. While the women were on their way, some of the guards went into the city and reported to the chief priests everything that had happened. So yung mga babae nagpunta na sa mga disciples, no, para isabi pati sa mga apostles. Pero yung mga guards naman nag-report sa chief priests, sa Jewish leaders, kung ano nangyari. When the chief priests had met with the elders and devised a plan, they gave the soldiers a large sum of money. Sinuhulan nila yung mga soldiers para magsalita. Yung mga Jewish leaders, yung mga chief priests, alam nila ang nangyari. Sinabi sa kanila ng mga soldiers. Pero, para hindi magsalita yung mga soldiers, sinuhulan nila ng pera. Malaking pera ang ibinayad nila sa mga soldiers. Nakakalungkot, diba? So hanggang ngayon, nire-reap nila yung ginagawa nila, yung naggawa ng mga ninuno nila, na experience nila yon up to now. Yung hindi pagtitiwala kay Jesus, yung pagmamalaki. Telling them, you are to say, his disciples came during the night and stole him away while we were asleep. Ang sabihin ninyo, ang nagnakaw sa katawan niya ay ang kanyang mga disciples habang tulog tayo. Yun ang sabihin nyo. Babayaran namin kayo. If this report gets to the governor, we will satisfy him and keep you out of trouble. Kung nakarating man sa governor ang balita na to, kami na ang bahala sa governor. Hindi, wala kayong problema doon, paproblemahin. So the soldiers took the money and did as they were instructed. And this story has been widely circulated among the Jews to this very day. To this very day. Kasinungalingan ay pinakalat ng mga Jewish leaders nung binayaran nila ang mga soldiers na sinabi nila na ninakaw daw ng mga disciples ang katawan ni Jesus. Pero alam natin kasinungalingan yun dahil nabuhay si Jesus. Then the 11 disciples went to Galilee, to the mountain where Jesus had told them to go. When they saw him, they worshipped him, but some doubted. So yung 11 disciples, no, nagpunta sila ng Galilee, kung saan sinabi ni Jesus na makikipag-meet siya. Nung makita nila si Jesus, sinamba nila si Jesus, pero yung iba ay nagdududa pa din. And then Jesus came to them and said, all authority in heaven and on earth has been given to me. Sabi ni Jesus, lahat ng authority and power sa heaven at saka sa earth, ibinigay na kay Jesus, sabi niya. Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Ipagkalat sa buong mundo, sa ibang tao, ang salita ng Diyos. Pati na rin ang pagbabaptize sa kanila sa pangalan ni Almighty Father, sa pangalan ni Jesus at ng Holy Spirit. And teaching them to obey everything I have commanded you. At ituro sa kanila lahat ng mga itinuro ko sa inyo. Inutos ko sa inyo. Ituro nyo lahat yon sa mga tuturuan ninyo. Na ipapakalat nyo ang salita ko. Lahat ng mga sinabi ko, ituro nyo.
Kaya ngayon, nalalaman natin yung salita ni Jesus Christ is because of the Bible. And also, there are some people who are faithful to the Almighty Father and Jesus Christ na nagsasabi ng totoo. So, yung kanilang testimony about kay Jesus, sinishare nila sa mga tao. So, ito ang utos ni Jesus. So, kaya tayo nag-share ng salita ng Diyos, kaya tayo nagbibigay ng testimony sa kapwa-tao natin. It's because yun ang utos sa atin ng ating Diyos. Ng ating minamahal na si Jesus Christ. So, yung mga kasinungalingan, hanggang ngayon, meron pa rin yung mga Jewish leaders. Kaya hanggang ngayon, hindi sila naniniwala kay Jesus. Alam naman natin, pag ang kasinungalingan, saan galing ang kasinungalingan? Pag nagsisinungaling ka, sino ang namamayani sa puso mo? Sino nagsasabi sa'yo na magsinungaling ka? Nagsasabi na magsinungaling ka ay ang devil. Dahil yun ang kanyang salita. Yun ang kanyang language. Kaya tayo, para malaman tayo na tayo ay anak ni Almighty Father, na tayo ay followers of Christ, sasabihin natin yung totoo. Dahil bibigyan natin ng pagpapahalaga yung sinabi ng tatay natin tsaka ni Jesus Christ. Dahil si Jesus Christ ang katotohanan. So, pag laging totoo ang sasabihin natin ang mga tao, masakit man, no? May mga totoo na masakit, no? Kahit masakit, sasabihin natin. Nakakahiyaman, sasabihin natin. Dahil yung katotohanan, yun lang ang makakapagpalaya sa atin. The truth will set you free. The truth will set us free. Di ba pag nagsisinungaling kayo, parang ang hirap magsinungaling dahil kailangan pag nagsinungaling ka, dire-diretso yun. Makikitaan ka ng boss. Pag nagsinungaling ka, pag ini-ano ka, kung nag-iisip yung taong kausap mo, tapos nagsisinungaling ka, akala ko ba ganun, di ba sabi mo ganun? O di nawawala ka ng integrity. Nakakahiya yun, wala ka ng integrity. Hindi ka na pagtitiwalaan ng mga tao. Kung ganun ka. Kaya wag tayo magsisinungaling. At hindi lang yon, no? Hindi ka lang pagtitiwalaan ng tao. O si Almighty Father pa. Magkakasala tayo kay Almighty Father. At yung pagsisinungaling yon, nanganganak yon, dumadami, generation, from generation to generation. Gaya nga itong pagsisinungaling ng mga Jewish leaders tungkol kay Jesus, hanggang ngayon, yun pa rin ang sinasabi nila, na si Jesus ay ninakaw yung body niya. Nakita na ng mga soldiers yung angel, no? Nakita na may nag-roll ng angel na nagkaroon ng earthquake. Sinabi sa mga Jewish leaders, hindi pa rin naniwala ang mga Jewish leaders, ayaw nilang i-acknowledge si Jesus Christ. Ganun katigas ang ulo ng mga tao.
Pero kahit na matigas ang ulo ng mga tao, mahal pa rin ni Almighty Father tsaka ni Jesus Christ ang mga tao. Kaya may time pa tayo. Binibigyan tayo ng time ni Jesus Christ tsaka ni Almighty Father. Habang nandito pa tayo sa mundong ito, may time pa tayo. Baka sabihin nyo, ay may time pa, mahaba pa. Pero hindi natin alam kung anong kinabukasan, di ba? Bukas hindi natin alam. Sa isang araw, hindi natin alam. At saka, kung talagang mahal natin si Almighty Father, ngayon pa lang, no? Kung talagang nadama natin yung pagmamahal niya, yung blessings niya, kung talagang kilala natin siya, kung talagang kilala natin si Jesus Christ, ngayon pa lang, gagawin na natin kung ano yung makakapagpasaya sa tatay natin at saka kay Jesus Christ. Matagal na tayo naantay ng tatay natin. Simula pa sa pagkabata, binabantayan na niya tayo. Simula pa sa mga ninuno natin, inaantay na niya tayo. Inaantay niya tayong maging tao. Bawat isa sa atin, special sa paningin ni Almighty Father. Nung create niya tayo, nung flames of fire pa lang tayo, special tayo kay Almighty Father. Alam naman natin nagawa tayo sa flames of fire, di ba? Na create ni Almighty Father, nasa Book of Hebrew. Hebrews chapter 11 ba yun? He makes his servants become like flames of fire. God makes his angels become like winds. He makes his servants become like flames of fire. Hebrews chapter 1 verse 7. So yung angels, parang wind. Tapos, tayo ng mga servants niya, flames of fire. Isa-isa tayo na pag yung parents natin, no, nagsama, isa-isa tayo, the flames of fire, nagiging soul, tapos napunta sa baby, pinapanganak tayo. Isa-isa tayo. Dahil mahal tayo ni Almighty Father, at yun ay dahil sa magkakaroon tayo ng pagkakataon na makasama si Almighty Father, mag-rule kasama ni Jesus in heaven. Ganon ang plano ni Almighty Father sa atin. So mas angat tayo sa angels. Dahil si Jesus Christ, ibinigay niya ang kanyang buhay para sa atin, sa mga tao, hindi para sa mga angels. Sa ngayon, mataas yung mga angels sa atin, pero pag bumalik na tayo sa tatay natin, mas mataas na yung rango natin kaysa sa mga angels. Kasi, ang kasama natin, ang katabi natin, si Jesus Christ. Kasama tayong magro-rule. Si Jesus Christ. Promise niya yon. At kung nasaan si Jesus Christ, nandun din tayo. Kaya ang bilin sa atin ni Jesus Christ na nababasa natin dito sa Matthew, no?
na yung lahat ng authority niya ay binigay na sa kanya. Sa heaven, yung authority sa heaven, binigay na kay Jesus. Yung authority sa earth, binigay na rin kay Jesus. Lahat na. Kaya si Jesus ang magja-judge sa mga tao. Dahil na-experience ni Jesus maging tao. Nahirapan si Jesus. Nahirapan si Jesus maging tao. So kahit mahirap, pinagdaanan niya yon para sa atin yon, para siya ay ang magiging example natin. Siya ang ating daan patungo kay Almighty Father kung susundin natin yung way na ginawa ni Jesus Christ. Ano ba yung way na ginawa ni Jesus Christ? Sundin ang mga sinasabi ni Almighty Father. So, kaya nga tayo binigyan ng guidelines din ni Jesus Christ. At nagko-quote siya ng verse from the Old Testament. Kaya, hindi lang ang New Testament ang babasahin natin, pati ang Old Testament din. Kasi nandun ang old treasure, new and old treasure, no? Nabasa naman natin, di ba? So yung new treasure, yun yung turo ni Jesus Christ, at yung old treasure naman ay yung nasa Old Testament. Yung turo naman sa atin ng mga prophets na padala ni Almighty Father, at saka yung mga salita rin ni Almighty Father sa Old Testament. Sa New Testament, ini-introduce sa atin si Almighty Father ni Jesus Christ. So, representative, si Jesus Christ ni Almighty Father, pag nakita na natin, sabi ni Jesus Christ, di ba, nakita nyo na si Almighty Father dahil nakita nyo na ako. Di ba, sabi niya sa mga apostles niya and disciples niya? So, sa Old Testament naman, i-introduce naman ni Almighty Father, si Jesus Christ, na si Jesus Christ ang magsasave sa atin. Siyang hope natin. Kaya wag natin ihihiwalay yung Old Testament tsaka yung Old Testament sa New Testament, kasi yung iba hiwalay ang Old Testament, ang binibenta lang is New Testament. Wag, buo natin tatanggapin ang mga salita ng Diyos, ang Old Testament at ang New Testament. Dahil sa Old Testament, nandun pa rin, may mga prophecy pa rin doon na hindi pa rin nangyayari. Na makikita rin natin sa Book of Revelation. Kaya ang Bible, ang guidelines natin, manual na ang buhay natin. Ikikip natin yung mga salita ni Jesus Christ tsaka ni Almighty Father sa puso natin. So, di ba, sabi ni Jesus nung huhuliin na siya, magdala kayo ng sword. Ano yung sword na yon? Yung salita ng Diyos yon. Yon yung ang ating panlaban. Panlaban sa kaaway ba? Hindi. Panlaban din natin sa sarili natin yan, dahil minsan nagkakaroon tayo ng mga doubts. Nagpapalakas sa atin yung mga salita ng Diyos. Okay? Yung sword is the Word of God. At saka yung Word of God, double-edged siya, di ba? Matalim. Naka-describe naman dito sa Bible, no? What the Word of God is. The Word. Sa Hebrews chapter 4, verse 12. For the word of God is living and active. Ang salita ng Diyos, Old Testament man o New Testament, living, buhay at active. No? Sharper than any two-edged sword.
mas matalim pa sa kahit anong dobleng talim na sword. Kasi yung sword, di ba, mag-sword to, no? Isa lang ang talim nyon, di ba? Nung iba. Ngayon, pag double-edged sword, may talim ka na dito, may talim ka pa dito. So, mas matalim ang salita ng Diyos. So, ito ang sinasabi ni Jesus na bring your sword nung huhuli na siya. Ito ang salita ng Diyos, dalhin natin. Piercing through the division of soul and spirit. Dahil tumatagos ito sa kaluluwa at spirit natin, of joints and of marrow. Sa laman natin tumatagos, and discerning the thoughts. Alam niyo discerning the thoughts, no? Nakakaalam ng utak natin at ng isip natin at ang intensyon ng puso natin, ang salita ng Diyos. Kaya lagi natin ikikip ang sword na sinasabi ni Jesus Christ, at yun ay ang Word of God, ang salita ng Diyos, itong Bible. At itong Bible na rin ito ay ang little scroll na binabanggit sa Book of Revelation, na pag nasa bibig mo, matamis, no? Itong Word of God, nasa bibig mo, matamis, matamis, magandang basahin. Pero, pagdating sa stomach is mapait na. Bakit mapait na? Kasi pag na-experience natin yung mga trials and tribulations sa buhay natin, mahirap na i-apply ang salita ng Diyos, parang hindi natin matanggap. Okay? Kagaya ng example, pag sinasaktan ka kahit hindi ka gaganti. Hindi mo ma-stomach yun, di ba? Hindi ko kaya yun, kailangan gumanti ako. Yun yung ibig sabihin nun. Hindi natin ma-process, hindi natin matanggap dahil lumalaban yung laman natin, yung flesh natin. Napakapait. So ito yung salita ng Diyos, powerful. Ilagay natin sa puso natin, sa isip natin. Hindi natin, yung iba kasi, bit, no? Dala-dala, hindi lang dala-dala. Ipinapakita lang kunyari, may dadalang Bible, malaki pa kunyari ang Bible niya, bit niyang ganon, no? Gold pa kunyari yung gawa sa ginto pa kunyari. O gusto niya yun eh. Pero importante, kahit hindi ganon ang Bible mo, ha? Kahit hindi ganon, kahit hindi gawa sa ginto, ang importante, nasa puso natin yung salita ng Diyos. Nasa isip natin, alam natin kung paano i-apply sa buhay. At alam natin yung mga ituturo sa atin ni Jesus Christ. So, para hindi natin malimutan, ang pinaka-basic doon is yung mahalin si Almighty Father. Pinaka-basic yun na, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your might, and with all your strength. Lahat na, mahalin si Almighty Father. Kasi pag mahal natin si Almighty Father, lahat na ng bagay, kaya na nating mahalin. Lahat na ng bagay, kaya nating ma-withstand. Pag mahal natin si Almighty Father, dahil maiisip natin lagi si Almighty Father. Pag mahal natin si Almighty Father, ang bibigyan natin ng importansya lagi ay si Almighty Father, hindi yung kayamanan dito sa mundo na to. Pag mahal natin si Almighty Father, ang gusto ni Almighty Father ay puro katotohanan. Ang sasambahin lang natin si Almighty Father at saka si Jesus Christ at ang Holy Spirit. Yun lang katotohanan. Yun ang truth. Kung mahal natin si Almighty Father, wala tayo iba pang sasambahin. Dahil wala namang binabanggit si Jesus Christ na iba pang pangalan. Tapos, ang pangalawa, mahalin natin yung kapwa-tao natin. Kung mahal natin ang kapwa-tao natin, hindi tayo mananakit, hindi tayo magnanakaw, hindi tayo papatay, hindi tayo magsisinungaling sa kapwa-tao natin.
magiging patas tayo sa kapwa-tao natin. Hindi tayo magko-commit ng mananakit ng tao indirectly, no? Halimbawa, hindi, mahal ko siya, kailangan ganon. Hindi, okay? Hindi ganon. Dahil may masasaktan kang mga tao, may masasaktan kang sinong mang tao. Hindi ganon. Kasi kung mahal natin ang kapwa-tao natin, dapat patas tayo. Halimbawa, hindi, single naman siya, single naman ako, pero gagawa ka ng fornication. So, kung gumawa ka ng fornication, sino ang sinisira mo doon? Yung sarili mo naman yon. Hindi mo mahal yung sarili mo, sinisira mo yung sarili mo. Dahil, isipin natin na ang katawan natin ay temple of the Holy Spirit. Sa atin ang nakatira si Jesus Christ at si Almighty Father. At kung mahal natin ang kapwa-tao natin, hindi tayo mangchichismis. Hindi tayo maninirang puri. Yun ang pinaka-basic, no? Pero yung mga pinaka-basic na yun ang nakakalimutan natin. Nakala natin minsan na tama ang sinasabi natin. So, yun ang pinaka-basic. Yun ang lagi nating aalalahanin. Yung turo ni Jesus Christ na sinasabi niya dito sa Matthew. At ituro natin rin at i-share natin din sa ibang mga tao, teaching them to obey everything I have commanded you. At ituro din sa mga tao kung ano ang tunay na treasure. So ano ang tunay na treasure? Ang tunay na treasure, si Almighty Father tsaka si Jesus Christ. To be with them in heaven, yun ang tunay na treasure. At tayo ay nakadikit lagi sa true vine. Tayo ang mga branches na dapat na magkaroon ng bunga. Mamumunga tayo. Hindi literal na mamumunga, no? Hindi tayo kasi tayo halaman. Yung mamumunga, it's yung sa mga gawa natin dahil may pagmamahal tayo sa kapwa-tao natin. Mahal natin si Almighty Father. Lumalabas yung ating pagmamahal through works. Result ng ating pagmamahal, no? Nagkakaroon tayo ngayon ng love, joy, peace, forbearance, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. At pag nasa sa atin ang Holy Spirit, ano yung mga gifts of the Holy Spirit? Faith, knowledge, wisdom. Alam niyo yung faith na yung pananampalataya. Una, pag follower ka ni Christ, nagtiwala ka na kay Jesus Christ, una pa lang, nagkaroon ka na agad ng gift of the Holy Spirit. Yun yung pananampalataya ka kay Jesus Christ. Ngayon, pag padami ng padami, no? Kasi hino-hone yung gifts of the Holy Spirit, dumadami ngayon. Parang yung treasure na ini-invest mo kasi. 'Di ba na yung parable of the minas? So, dati faith lang meron ka. Ngayon, dahil sa may faith ka na, natuto ka na, nagkaroon ka ng kaalaman tungkol kay Jesus Christ at kay Almighty Father. At nang sa ganon, nagkaroon ka naman ng wisdom, natuto ka ng magkaroon ng maayos na desisyon sa buhay na laging inilalagay mo ang desisyon kay Jesus Christ at kay Almighty Father. Tapos, nagkakaroon ka ng healing spiritually, hindi lang physically, no? Spiritually, emotionally, nagmamature ang tao. Ha? Mentally, nag-heal din. Baka sabihin nyo, hindi, paano naman yung physical? Physical talagang, nagde-deteriorate talaga ang katawan ng tao. Dahil, di ba, yung pinagaling naman ng mga ni Jesus Christ? Asa na yung mga pinagaling ni Jesus Christ? Di ba namatay din naman sila? Kasi tao din sila. Di ba si Lazarus binuhay ni Jesus Christ or Simon the leper? Pero namatay din siya. Hindi na siya buhay ngayon, no? Kasi nga, lahat tayo babalik kay Almighty Father. Kaya sa ngayon ang healing natin is spiritual, mental, and emotional.
Yun lang ba? Spiritual, mental healing, emotional healing. Kaya ako sinasabing emotional healing, ano, kasi minsan pag mga bata tayo, nagkakaroon tayo ng traumatic experiences, nahi-heal tayo doon. Through the power of the Holy Spirit, lagi tayo magpe-pray. And then, may mga tao na nabibigyan ng gifts of the Holy Spirit ng speaking in tongues or in new tongues. Binanggit ito ni Jesus Christ. No? Yung speaking in new tongues, binanggit ni Jesus Christ to. So, totoo ito. Kung ano yung sinasabi ni Jesus Christ, totoo. Binanggit ni Jesus Christ sa Mark. Sa Mark ba niya binanggit yon? Or sa Luke? Binanggit ni Jesus Christ speaking in new tongues. Kasi yung speaking in tongues or speaking in new tongues, yung spirit mo nakikipag-usap sa kay Almighty Father. So, lumalakas ang spirit mo, pinapalakas ni Almighty Father. May mga tao naman na habang nag-speaking in tongues sila, naiintindihan nila, nakikipag-usap sila kay Almighty Father, alam nila yung sinasabi nila. Pero iba yung language na lumalabas sa bibig nila. Meron naman translation of speaking in tongues. So, yung translation of speaking in tongues, halimbawa sa congregation ninyo, may nag-speaking in tongues doon, merong may ta-translate, no? Kung ano yung message na ipinapadala nung nag-speak in tongues. Naiintindihan kaya ako ninyo? Meron naman na miracles. Maraming miracles na nangyayari, no? Si Jesus Christ, ang Holy Spirit, gumagawa pa rin ng milagro hanggang ngayon. Ano ba yung mga miracles na halimbawa, nagpe-pray ka, ibinigay sa'yo ni Almighty Father, miracle yun, no? Halimbawa, may isang kasunduan na aalis kayo, mamamasyal kayo, pero ayaw mong magpunta ngayon, nagpe-pray ka, example ko sarili ko. Magpupunta sa ibang lugar, ganon. Ayoko. Napao ako, pero ayoko na. So, nag-pray ako ngayon kay Almighty Lord, ayoko. Lord, ikaw ang gumawa ng paraan, Lord. Hindi ako magsasalita. Ikaw lang ang gagawa ng paraan. Ayun, sabi ng tao sa akin, hindi na tayo matutuloy. Okay, thank you, Lord. Miracle yun, no? Tapos, itong prophecy naman, yung prophecy, alam natin kung galing kay Jesus Christ siya kay Almighty Father, yung prophecy o hindi. Kasi, yung prophecy, wala yang sinasabing na kasinungalingan. Dapat mag-iingat tayo sa prophecy. No? Mag-iingat tayo. At saka, distinguishing different spirits. Yun, yung huling gifts of the Holy Spirit. Alam natin kung ano yung spirit na nasa sa tao. Kung ano ang namamayani sa tao, alam natin. Sa gawa niya, sa actions niya, nalalaman natin ngayon, sa pananalita niya, nalalaman natin ngayon kung anong spirit meron siya. So, may mga ganong tao na alam nila, okay, na bigay ito ng Holy Spirit sa atin. Gift to. Hindi to nabibili, no? Hindi to pwede nating hingin, no? Hingin, pero hindi guarantee na ibibigay sa iyo kasi gift nga no? Magbibigay si Almighty Father kung gusto niya, kung ayaw niya, okay lang din kasi ang importante yung mahal natin siya at sumusunod tayo sa kanya. Pero may mga gifts na binibigay sa atin si Almighty Father tsaka ang Holy Spirit. May nakakaintindi kaya sa akin? So, ito rin na pag nagbabasa tayo ng Bible, pag naiintindihan natin ng Bible, gifts din sa atin ng Holy Spirit ito. Kasi nagkakaroon tayo ng knowledge. Okay?
So, naiintindihan na natin, ano? So, natapos na tayo sa book of Matthew. Yung accounts ni Matthew, Mark, Luke, tsaka ni John, may mga iba-iba sila ng experiences. Merong nakasulat sa Matthew, wala naman sa Luke, wala naman sa John, pero nasa Mark, ganun. Kasi iba-iba sila ng experiences, iba-iba sila ng napagkukuhanan ng information, at iba-iba ang nagsishare sa kanila. Pero, pare-pareho, no? Pare-pareho na si Jesus Christ ay nabuhay after 3 days. At si Jesus ay umakyat ng langit. So, ang katawan ni Jesus Christ, siya lang ang umakyat ng langit na kasama yung kanyang katawan. Sa Old Testament, si Elijah, kinuha ni Almighty Father, nakita ni Elisha. At ito namang si Enoch, bigla na lang nawala. Okay? So, isinulat ni Moses na kinuha siya ni Almighty Father. Paano nalaman ni Moses na kinuha si Enoch ni Almighty Father? Hindi pa pinapanganak si Moses noon. Ang nagsabi siyempre kay Moses noon ay si Almighty Father. Okay, kaya si Moses, 40 days and 40 nights siyang kasama ni Almighty Father sa mountain. Magkausap sila. Kaya nabuo yung Genesis, no? Yung kung paano nagsimula ang mundo. Tapos yung sa Exodus naman, yun naman yung paglalakad ng mga tao from Egypt to Israel. Nasa atin ngayon na yung paglalakad natin bilang isang Kristiyano, na dali tayong makasalanan para makapunta tayo sa land of milk and honey, sa heaven, yung totoong bahay natin, ay magtitiwala tayo kay Jesus Christ sa kanyang dugo na nagpatawad sa mga kasalanan natin. Mahal na mahal tayo ni Almighty Father. Alam niyo naman yun, di ba? O hindi niyo alam? Alam niyo yun. Buksan natin ang puso at isipan natin. At hindi magbabago yung tatay natin tsaka si Jesus Christ. Lahat ng promise nila, mangyayari yon. Lahat ng prophecy, mangyayari yon. Hindi man sa lifetime natin, pero mangyayari yon. Thank you, and God loves us all so much.